Tao po. Lyra, nandyan ka ba? Nabasag ang katahimikan nang maliit na tahanang tinutuluyan ni Lyra nang marinig ang katok ng tao sa pinto, kasabay ang pagtawag sa pangalan niya. Pansamantala niyang inihinto ang kanyang ginagawa. Binaba niya ang hawak niyang ballpen sa lamesa at tumayo bago maglakad patungo sa pinto. Sino po sila? Oh, Aling Merly, kayo po pala. Pasok po kayo. Aniya, habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Maya-maya, maluwang niyang binuksan ang pintuan. Pinapasok niya si Aling Merly sa loob. Si Aling Merly na mula pagkabata. Nagsilbing pangalawang magulang niya na. Nang maulila siya sa murang edad. Ito rin ang may-ari ng bahay na inuupahan niya. May dala akong pananghalian. Halika na't pagsaluhan natin. Wala kasi ang mga anak ko. Umalis sila at gabi pa ang uwi. Ayoko namang kumain mag-isa kaya naisip kita. Baka hindi ka pa kumakain? Inilatag ni Aling Merly ang 3 Tupperware na dala niya. Nilapag niya ito sa lamesa at agad na umagaw sa atensyon niya ang mga papel na naroon. Nang mapansin ni Lyra na sinisipat nito ang kanyang ginagawa, agad nitong nilikom at isinantabi ang mga yon. Kain na po tayo? Sandali po, kukuha ako ng plato. Ani Lyra, saka nagmadaling kumuha ng plato at mga kubyertos sa kusina. Walang imik naman siyang tinulungan ni Aling Merly. Nang makaupo sila sa hapag, nagsimula na silang magdasal bago kumain. Buti po at nagdala din kayo ng pagkain. Lalo na ng kanin kasi hindi pa po ako nakapagsaing. Kamot ulo na sambit ni Lyra habang sinasandukan siya ng kanin ni Aling Merly. Ikaw talagang bata ka. Sanay na ako sa'yo. Alam mo ko anak lang talaga kita. Abay nakurot ko na yung singit mo dahil palagi ka nagpapalipas ng gutom. Ngumisi si Lyra. Aling Merly naman. Kaya siguro hindi po ako naging anak ninyo dahil alam ni Lord na kukurutin mo ko. Ay nako, napakapasaway mo talaga. Napapailing natura ni Aling Merly. Kumuha siya ng ulam para kay Lyra. Bago, nilagyan niya rin ang kanyang sarili sa sariling pinggan. Pero alam mo ba, sa tagal ng panahon na panunuluyan mo sa bahay na ito mag-isa, hindi lang border ang tingin ko sa'yo. Sa dami na umuupa at umaalis sa mga paupahan ko, ikaw lang ang tumagal. Halos 1 dekada na rin, di ba? Anak na rin ang turing ko sa'yo. Mas naalagaan pa nga kita kumpara sa mga anak ko. Kaya nga po buti hindi nagsiselos yung mga anak niyo sa akin. Nako, bakit sila magsiselos? Sila naman ang tunay kong anak. Tsaka mga lalaki naman ang anak ko. Hindi sila ganun mag-isip. Pero alam mo, Lyra, siguro kaya ganito ako sa'yo. Dahil hindi naman ako binigyan ng Panginoon ng pagkakataong magkaanak ng babae. Nagsimula nang kumain si Aling Merly. Fried chicken ang niluto niya at binigay niya lahat ng balat ng chicken kay Lyra. Dahil paborito nito yon. Kaya siguro sa'yo ko binubuhos ang pagmamahal na kayang ibigay ng isang ina sa anak na babae niya. Pangarap ko talaga magkaroon Ang kaso, puro lalaki ang binigay sa akin. Puro itlog. Madali lang naman po yun, Aling Merly. Problema po ba yun? Bata pa naman kayo ng mga berating. Pauwiin niyo muna siya at gumawa kayo ng anak. Bago siya bumalik sa ibang bansa. Kaya pa po yan. Makakababae pa po kayong anak. Ani Lyra tumagalpak ng tawa matapos niyang sabihin yon. Halos mamatay katatawa naman si Aling Merly. Ikaw talagang bata ka. Puro ka kalokohan. Hay nako, nakapagtapos na ng koleyo ang bunso ko. Nagtatrabaho na nga. Nakakahiya na kapag nasundan. Imbes na himik ang buhay ko, magiging laman pa ako ng mga tsismosa dyan sa tabi-tabi. Mahirap na. Kung sa bagay, tama naman po kayo. Ibang klase na nga ang panahon ngayon. Wala kang ginagawa. Magiging laman ka ng chismis sa mga kalye. Pero alam niyo po, Aling Merly, ang maganda dyan, hayaan mo na lang po na pagchismisan ka. Magpa-quiz ka na lang after para malaman nila ang tama after checking.
Napapailing na lang habang natatawa si Aling Merly sa tinura ni Lyra. Inubos mo na niya ang pagkain sa bibig niya bago sumagot. Ikaw talaga, Teacher Lyra, ang likot ng isip mo. Kumain na nga lang tayo? Nagpatuloy na sa pagkain ng dalawa. May panaka-naka silang usapan pero natitigil din naman. Kanina pa nais kausapin ni Aling Merly si Lyra patungkol sa ginagawa nito bago siya dumating. Makailang beses na rin niya kasi itong naabutan na tila gumagawa ng liham na hindi niya tiyak kung para saan. Lyra, huwag mo sanang mamasamain ang itatanong ko ha? Ilang beses na kasi kitang nakikita na tila gumagawa ka ng liham. Para kanino ba ang mga yon? Para ba sa trabaho mo? Huminga ng malalim si Lyra. Tinapos niya nguyain ang laman ng bibig bago sumagot. Sulat po yan, Aling Merly, para po kay Ellie. Hindi ba't siya yung nobyo mong sundalo? Yung kinuwento mong hindi na bumalik 5 taon ang nakakaraan? Tumango bilang tugon si Lyra. Hindi naman sa nakikialam ako, Lyra ha? Pero hindi mo ba naisip na sa tagal ng panahong wala siya baka nasawi na siya sa mismong kinaharap niya? Baka wala na ang nobyo mo. Mabilis na nangilid ang luha sa mga mata ni Lyra. Kinuyom niya ang kanyang kamay bago magsalita. Alam ko naman po na babalik pa si Ellie. Babalik siyang buhay. Hihingi siya ng tawad sa akin dahil sa tagal niyang nawala. Naniniwala ho akong darating siya. Kaya hindi ako titigil sa paggawa ng liham para sa kanya hanggat di siya umuuwi. Ikaw ang bahala. Pero sana isipin mo rin ang sarili mo. 5 taon na ang nakalipas. Umusad ka na. Masakit pero kailangan mong tanggapin na hindi na babalik si Ellie. Hindi ho, Aling Merly, babalik siya. Alam ko na babalik pa ang nobyo ko. Mahal ako nun, hindi niya ako iiwan, babalikan niya ako. Tumayo na si Aling Merly. Dahil umiiyak na si Lyra. Nilapitan niya tinaplos ang balikat nito. Pasensya ka na kung makulit ako. Kalagayan mo lang naman ang iniisip ko. Naintindihan ko naman po ang pinanggagalingan niyo. Pero sana hayaan niyo na ako sa ganitong bagay. Ipaubahin niyo na lang po ito sa akin. Hindi naman po kung sino lang si Ellie boyfriend ko siya. Kagaya ng mga magulang ko, importante din po siya sa akin. Patuloy ang pag-comfort ni Aling Merly kay Lyra. Sige lang iha, iiyak mo lang yan. Nandito lamang ako sa iyong tabi. At nagpatuloy nga sa pag-iyak si Lyra. Nang hindi niya na makayanan, yumakap siya kay Aling Merly. Bakit ho ganon? Kahit gaano ko papalakasin yung loob ko, bumabagsak pa rin ako sa ganitong point. Nagbe-breakdown pa rin ako kapag pinag-uusapan siya. Normal lang yan. Minahal mo ng tunay at tapat si Ellie. Kaya kahit maliit yung tsansa, kumakapit ka pa rin kasi mahal mo Sana umuwi na siya. Miss na miss ko na po kasi siya Buhay man o patay, siguradong miss na miss ka na rin niya. Tiyak ko na gustong gusto kanyang mayakap. Hindi na umimik si Lyra. Huminga siya ng malalim at kumalas mula sa pagkakayakap ni Aling Merly. Okay ka na? Tanong nito habang pinapanood si Lyra na pinupunasan ng mga luha niya. Maraming salamat po, Aling Merly. Hindi po kayo napapagod na tulungan ako. Lagi po kayo nandyan kapag kailangan ko ng karamay. Kahit papano, maaliwalas na ang mukha ni Lyra. Hindi gaya kanina. Para ko na rin po kayo, nanay. Sa inyo ko po nailalabas lahat ng problema ko. Sa tuwing wala po ako mapagkwentuhan. Sa mga ganap ko sa buhay, nandyan ho kayo. Maraming salamat po. Walang anuman, Lyra. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na kapag may problema ka, magsabi ka lang? Nandyan lang ako, sa malapit. Konting lakad lang, makikita mo na ako. Sobrang swerte ko po talaga na dito ako sa apartment at dinala ng kapalaran ko. Hindi na lang po ako nakahanap ng tahanan na matutuluyan. Nagkaroon pa po ako ng nanay na hindi ko man kadugo pero tinuturing naman akong anak. Dahil sa mga salitang sinambit ni Lyra, nangamati sa magkabilang pisngi ni Aling Merly. Tuwang-tuwa siya sa mga sinabi ng dalaga patungkol sa kanya. O siya, tapos ka na bang kumain? Abay ubusin natin itong niluto ko, sayang naman ito. Nang matapos kumain ng dalawa, nagkwentuhan pa silang sandali. Bago umalis, si Aling Merly.
Marami pa rin kasi siyang gagawin kaya hindi na siya nagtagal kina Lyra. Nasaan ka na kaya, Ellie? Ba't hanggang ngayon di ka pa rin bumabalik? Nakalimutan mo na ba ako? Huminga ng malalim si Lyra. Niyakap niya ang picture frame na may larawan ni Ellie habang kinakausap ang sarili. Kung nasan ka man, sana'y naalala mo pa ako, mahal ko. Kagaya ng dating gawi, bahay at trabaho lamang si Lyra. Kahit may mga kaibigang kapwa-guro na minsan, niyayaya siya, hindi siya sumama sa mga ito. Mas gusto niyang magkulong at mapag-isa sa apartment niya. Makalipas ang isang linggo, tahimik ang gabi. Katatapos lang ni Lyra maligo at kasalukuyang nagpapahid ng lotion sa kanyang braso habang nakaupo sa gilid ng kama. Sa kanyang tabi nakalatag ang larawan ni Ellie. Lagi itong naroon dahil tinatabi niya ito sa pagtulog. Hindi lang yon. Bago niya ipikit ang kanyang mga mata, walang sawa niya yung tinitigan. Habang ginagawa niya ang kanyang skincare routine, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kabadong-kabado siya sa hindi niya malamang dahilan. May kakaiba siyang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ilang sandali pa ang nakalipas, sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan. Napatingin siya sa orasan. 8:30 na ng gabi na oras na yon. Gabing-gabi na. Oras na para magpahinga. Sino naman kaya yung kumakatok na yon? Mabilis siyang nagsuot ng manipis na roba sa ibabaw ng kanyang pantulog. Dumiretso siya sa pinto. Sino po sila? Tanong niya habang nakasilip sa bintana na nasa gilid ng pintuan. Kayo po ba si Ma'am Lyra Cruz? Tanong ng lalaki. Ako nga. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At sa kanyang harapan, tumambad ang isang lalaking nasa early 40s. Naka-uniforme ito ng militar. Basa ng ulan ng balikat at halatang nanggaling sa malayong lugar. Sa kanyang likod, may isang itim na SUV na nakaparada. Marahil yun ang sinakyan nito habang patungo doon. Pwede po ba makapasok sandali? May kailangan na po akong iabot. Bitbit nito ang isang medium-sized na kahon. Pasensya na po, pero sino po kayo? At ano po yung iaabot niyo? Ako po si Staff Sergeant Edwin Robles, kasamahan ni Ellie Santiago. Wala pa mang ibang sinabi ang lalaki pero napalunok na si Lyra. Parang may biglang sumaksak sa lalamunan niya. Ilang taon ko na po kayong hinahanap, ma'am. Mabuti po at natuntun ko kayo ngayon sa eksaktong kinaroroonan niyo. Pinapasok niya si Sergeant Robles. Tahimik lang ito habang maingat na inilalapag ang kahon sa mesa. Inalok niya ito na merienda o tubig man lang pero tumanggi ito. Matagal ko na hong gusto ibigay sa inyo to. Pero hindi ko kayo mahanap. 5 taon na po ang nakalipas. Ipinatong ng naturang sundalo ang kamay niya sa kahon. Tinapunan niya ito ng sulyap bago magpatuloy. Gamit po ito ni Ellie. Personal niya sinabi sa akin na kung sakaling di siya makabalik, ibigay ko raw itong kahon sa babaeng pinakamamahal niya. Nasaan si Ellie? Bakit hindi siya ang nagdala ng kahon na yan? Nangilid na ang luha sa mga mata ni Lyra. Kumapit siya sa silya habang nakatingin kay Sergeant Robles. Nasaan ang boyfriend ko? 5 taon na nakalipas mula na magpaalam siya. Bakit ngayon mo lang yan dinala? Marami po nangyari. Na-deploy kami agad mula Visayas hanggang sa lumipat sa Mindanao. Sunod-sunod na naging operasyon namin. Tsaka ma'am, hindi ko po alam kung paano kayo mahahanap. Wala namang address na binigay si Ellie. Pangalan mo lang ang alam ko at ang ilang detalye na kinuwento niya sa akin. Nabanggit niya sa akin na guro ka. Paulit-ulit kong hinanap ang pangalan mo. Sa mga guro, sa record, sa alumni, sa kung saan-saan. Pero wala ako nakuha. Hanggang sa nagkaroon ako ng lead. Nakilala ko ang anak ni Ma'am Merly. Nagkwento siya, natugma sa identity mo. Kaya nagtungo na ako rito para maabot ko na ito sa'yo. Hindi nakapagsalita si Lyra. Tila binusalan siya dahil sa narinig. Tahimik na tumulo ang kanyang luha habang nakatitig sa kahon sa mesa. Wala na po ba talaga siya? Tanong niya. Tumango naman si Sergeant Robles bilang tugon. Ano nangyari sa kanya? Paano siya nawala? Paano siya namatay? Nasawi siya sa ambush. Nagboluntaryo siyang tumulong sa isang lokal na paaralan sa bundok. Inatake sila ng mga rebelde. Isa siya sa mga tinamaan. Napakuyam ang kamao ni Lyra. Hindi na siya nagulat sa narinig. Alam niyang likas talaga kay Ellie ang tumulong.
Kahit pa alam nitong kapahamakan na naghihintay dito. Ma'am Lyra, narito po ang huling liham na isinulat niya para sa'yo. Hiniling niya po sa akin na basahin ko ito sa inyo. Tumango naman si Lyra pagkatapos kinuha yon. Siya na ang nagbasa ng mga huling salitang isinulat ng kanyang namayapang nobyo. Matagal siyang natulala. Nang matapos niyang basahin ang sulat ni Ellie, hindi niya na napigilan ang mga luha. Bumagsak na ito at lumaloy sa pisngi niya. Parang pinunit ang puso niya noong sandaling yon. Parang anumang oras babagsak na siya. Kaya inalalayan siya ni Sergeant Robles. Maupo po muna kayo, ma'am. Bakit ganun? Napakabuti ni Ellie. Alam mo ba na siya yung nagpaaral sa akin para makapagtapos ako at matupad yung pangarap ko na maging guro? Tapos mawawala lang siya dahil sa lintik na ambush na yan? Wala naman may gustong mangyari nun. Sinabi ko sa kanya dati na delikadong trabaho yung gusto niya. Nagmakaawa ako na iba na lang yung pasukin niya, hindi pagiging sundalo. Sabi niya wag ako mag-alala. Dahil walang mangyayaring masama sa kanya, pero ano nangyari? Nasawi pa rin siya dahil sa pagpapakabayani niya. Hinilot ni Lyra ang sariling sentido matapos magsalita. Hindi niya pa rin matanggap ang nangyari. Wala na po tayong magagawa, ma'am. 5 taon na rin po ang nakalipas. Kung gusto niyo po, handa po akong samahan kayo kung saan po siya nakalibing. Ang pamilya niya, ang mga magulang niya, alam ba nila? Tumango bilang tugon si Sergeant Robles. Noong nasawi si Ellie, hiniling ng pamilya niya na iuwi ang bangkay. Hindi ba sinabi sa'yo ng mga ito? Noon pa lang tutol na sila sa relasyon namin. Kaya nga napilitan siya magtrabaho para suportahan ako. Kaya pala biglaan na lang nila akong kinut off sa mga social media accounts nila. Maging mga common friends namin iniwasan ako. Kesyo daw ako may kasalanan kaya hindi na umuwi si Ellie. Tapos yun pala alam nila. Wala na pala siya. Ikinuyom ni Lyra ang kamay at pinukpok sa lamesa dahil sa galit. Lagot sila sa akin. Hindi pwede to, pinagkait nila sa akin. Ang katotohanan tungkol kay Ellie. Pinagkait nila sa akin ang boyfriend ko. Kumalma ho kayo. Hindi magugustuhan ni Ellie kung ano iniisip mong gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin ang ginawa ng mga magulang ni Ellie at mga kaibigan niya. Ang mahalaga ngayon, alam niyo na nangyari sa kanya. Napabuntong hininga si Lyra, buong tapang siyang tumayo at tinignan ng diretso ang nasabing sundalo. Maraming salamat ha, dahil hindi ka tumigil sa paghahanap sa akin. Wala nga naman po. Mauna na po ako. Kung nais mong puntahan ang puntod ni Ellie, handa kita samahan. Alam ko naman kung saan siya inilibing ng kanyang pamilya. Tumango si Lyra. Kinuha niya ang calling card na binigay ni Sergeant Robles. Tsaka niya ito hinatid palabas ng kanyang apartment. Magpakatatag ho kayo, Ma'am Lyra. Umusad ka lang, move on. Kahit nawala na si Ellie, nariyan pa rin siya sa puso mo. Hindi siya mawawala. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis na rin si Sergeant Robles. Nang maisarado ni Lyra ang pintuan, tuluyan ang nanghina ang tuhod niya. Para bang pinagsakluban siya ng langit at lupa noong sandaling yon. Malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa buong apartment niya. Dinaan na lamang niya sa sigawang sakit na nararamdaman niya. Matapos ang gabing yon, hindi na nakitaan ang ngiti sa labi si Lyra. Nagpatuloy siya sa pagtuturo upang kahit papaano, malibang ang sarili. Ngunit pag uuwi na siya'y bumabalot ang lungkot at pangungulila dahil sa nangyari sa kanyang nobyo. 1 linggo matapos niyang malaman na wala na si Ellie, sinubukan niyang kontakin si Sergeant Robles. Nagpasama nga siya dito upang puntahan ang puntod ni Ellie. Ngunit humiling siyang kung maaari. Puntahan muna nila ang tinitirhan ng mga magulang ng lalaki. Mayaman ang pamilya ni Ellie, kaya hindi nakatakataka nakatira ito sa exclusive subdivision na halos 1.5 oras din ang layo sa apartment na tinitirhan ni Lyra. Ma'am Lyra, sigurado ka bang nais mo makausap ang mga magulang ni Ellie? Hindi ba parang masyado na matagal para kumprontahin mo sila? Kahit 10 taon pa ang lumipas, kakausapin ko pa rin sila. Ilang taon nilang pinagkait sa akin ng katotohanan. Girlfriend ako ng anak nila, hindi ako kung sino lang. Kung ikaw nasa katayuan ko, gugustuhin mo rin itong gawin, kaya please lang, kung ayaw mo akong samahan, okay lang. Basta wag mo akong pigilan. Lumunok si Lyra. Sinulyapan niya ang bahay ng mga magulang ni Ellie mula sa loob ng kotseng sinasakyan niya bago siya tuluyang bumaba.
Hindi naman nakatiis si Sergeant Robles at sumunod sa kanya. Nang tuluyang makalapit si Lyra sa gate ng bahay ng mga magulang ni Ellie, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pinindot niya ang doorbell at naghintay na pagbuksan siya. Makalipas ng ilang sandali. Magandang araw po. Sino po sila? Anong kailangan nila? Tanong ng gwardya na nagbukas ng gate. Nandyan po ba si Mr. and Mrs. Santiago? Pwede ko ba sila makausap? Mr. and Mrs. Santiago? Pasensya na po pero hindi ko pa kilala sinasabi niyo. Romualdez po apelido ng amo ko, hindi po Santiago. Tsaka wala po mag-asawa dito. Matandang biyudo po ang amo ko. Sinungaling. Dito nakatira ang mga magulang ni Ellie. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit ikaw, Sergeant Robles, nakapunta ka na dito, di ba? Alam mo, dito sila nakatira. Kinuyom ni Lyra ang kamay niya matapos siya magsalita. Sandali lang, Ma'am Lyra. Hindi kaya lumipat pa sila ng bahay? Alam nila na darating ang araw na to kaya marahil inunahan ka na nila. Hindi nakasagot si Lyra. Alam niyang may punto sa Sergeant Robles. Sandali, ako ang kakausap. Manong guard, ilang taon na po kayo nakatira sa bahay na ito? Ay, mahigit 4 na taon na rin ho. Pero matagal na ako naninilbihan kay Mr. Romualdez. Mula pa sa dating bahay niya. Ma'am Lyra, mukhang mahigit 4 na taon na mula nang lumipat sila. Habang nagsasalita si Sergeant Robles, biglang sumingit ang nasabing gwardya. Bago po kami lumipat dito, mag-asawa nga po ang may-ari ng bahay na ito. Narinig ko po noon na tinanong ng amo ko kung ba't nila to binenta. Ang sabi na mag-asawa ay gusto na nilang umusad sa pagkamatay ng anak nila. Kung sila po ang hinahanap niyo, matagal na po silang wala dito. Alam niyo po ba kung saan sila lumipat? Biglang tanong ni Lyra sabay buntong hininga. Umiling ang gwardya. Di ko po alam pasensya na po. Sige po Manong, maraming salamat. Nagaya ng paalis si Lyra. Dumiretso sila ng sementeryo at kapansin-pansin ang pagiging tahimik niya. Ayos ka lang? Sigurado akong kudasan man si Ellie, masaya siyang nakita na kayo. 5 taon. Akala ko kapag nakumpirma kong wala na siya. Hindi na ganun kasakit kasi nasanay na ako na wala siya pero nagkamali ako. Kasi kahit pala tanggap mo na, iba pa rin pala kapag nakumpirma mong wala na talaga. Ito yung pinakamasakit. Yung akala mo sabay kayong tatanda pero hindi yun ang gusto ng tadhana. Pinunasan niya ang luha sa pisngi bago haplosin ang puntod ni Ellie. Love, ba't mo naman ginawa to sa akin? Nangako ka sa akin na hindi mo ako iiwan. Sabi mo, pasasayahin mo ako. Pero bakit mo ako iniwan? Sumandal si Lyra sa puntod ni Ellie nang makita ito ni Sergeant Robles. Hindi nito maiwasang maawa sa kanya. Ma'am, tama na po. Hindi yan gusto ni Ellie. Matagal na siyang namayapa kaya pagpahingahin mo na siya. Umayos ng tindig si Lyra. Sa kanya tinignan ng masama si Sergeant Robles. Madali lang naman sa'yo sabihin yan kasi wala ka sa posisyon ko. Hindi naman ikaw ang iniwan. Hindi naman ikaw ang pinagkaitan. Hindi naman ikaw ang nagluluksa makalipas ng 5 taon. Hindi ikaw ako. That's exactly the reason why I didn't push any woman in my life. Because I don't want to see them suffer just like what you're experiencing. Ayoko makita umiyak sila na ganyan. So if I were you, umusad ka kahit mahirap. Palagi mo pa rin naman kasama si Ellie. Namatay man siya, pero nandiyan siya sa puso mo. Buhay na buhay pa rin siya. Pwede bang iwan mo na ako? Salamat sa pagsama sa akin. Nang makaalis si Sergeant Robles, muling niyakap ni Lyra ang puntod ng nobyo. Habang kinakausap niya ang puntod ni Ellie, isang malamig na hangin ang naramdaman niyang yumakap sa kanya. Napapikit na lang siya bigla. Iniisip niyang si Ellie yun. Niyayakap siya ng mahigpit. Mahigit 1 oras siyang nanatili sa sementeryo. Umalis lang siya na magsimula ng umulan. Nangako rin naman siya kay Ellie na linggo-linggo niya itong dadalawin o kapag may bakanting oras. Mahirap man, ipinagpatuloy ni Lyra ang kanyang buhay. Nagtuturo siya sa eskwelahan at umuuwi pagkatapos ng klase niya. Ganoon ang naging routine niya, walang pagbabago. Sa paglipas ng panahon, bitbit pa rin niya ang lungkot at pangungulila sa yumaong nobyo. Makalipas ang 6 na buwan, Lyra, may dala akong hapunan para sa'yo. Hindi ka kasi pumunta sa bahay nung inimbitahan ka ng anak ko kaya dinalhan na kita dito. Salamat po Aling Merly ha. Pero,
Mamaya ko na po siguro kakainin yan, di pa naman po ako nagugutom eh. Huminga ng malalim si Aling Merly. Binaba niya ang dala niyang pagkain sa mesa sa apartment ni Lyra bago magsalita. Paano ka nabusog? Mukhang wala ka pang kinain dito. Wala po akong ganang kumain, Aling Merly. Diretsong sabi ni Lyra. Naalala ko naman po kasi si Ellie. Alam mo, Lyra, naawa ako sa kalagayan mo. Matagal nang wala si Ellie pero hanggang ngayon, nakakulong ka pa rin sa alaala niyo. Mag-6 na taon nang wala siya, Lyra. Panahon na para palayain mo sa sakit at pagdurusay ang sarili mo. Umusad ka na. Hindi ibig sabihin na nagmo-move on ka ay inaalis mo na si Ellie sa buhay mo. Parte pa rin siya ng buhay mo. Kailangan mo lang maghilom. Paano ko po gagawin yun, Aling Merly? Paano ba umusad at magsimula ulit? Alam mo, may bago akong lupa na nabili noong 1 taon. Pinaayos yun ng anak ko. Ginawa ring paupahan. Gusto mo lumipat ka doon? Bagong bahay, bagong simula, makakatulong yun sa'yo. Paano po yung trabaho ko? Baka po malayo yun sa school na pinagtatrabahuhan ko. Napakamot sa ulo si Aling Merly. Hindi niya kasi naisip ang tungkol doon. Oo nga pala, no? Sandaling nag-isip si Aling Merly. Nang makaisip siya ng idea na tiyak makabubuti kay Lyra, agad niya itong pinaalam. Lyra, yung boss ng anak ko, may private school na pagmamay-ari. Hindi gaano malapit, pero hindi rin naman ganun kalayo. Kung gusto mo, magpatulong tayo sa anak ko. Doon ka na lang mag-apply. Ramdam ang excitement sa boses ni Aling Merly habang sinasabi yon. Lyra, handa akong tulungan kang magsimula ulit. Makipagtulungan ka lang sa akin. Hindi kasi kita maaaring pabayaan. Dahil parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Kaya sana tulungan mo rin naman ang sarili mo. Dahil sa mga salitang binitiwan ni Aling Merly, bahagyang natauhan si Lyra. Naisip niyang tama ang mga sinabi nito. Naisip niyang baka panahon na nga para ayusin ang kanyang buhay. Dahil matagal na rin siyang lugmok sa lungkot at pangungulila. Huminga ng malalim si Lyra. Tinignan niya ng diretsyo si Aling Merly at kinitian niya ito. Nakitaan naman ni Aling Merly ng kaaliwalasan na mukha ni Lyra. Tama po kayo. Matagal ko nang pinarurusahan ang sarili ko. Panahon na nga siguro para palayain ko na ang sarili ko kaya payag na po ako. Tulungan niyo po sana ako, Aling Merly. Tulungan niyo po ako mag-umpisang muli. Nakangiti namang sumang-ayon si Aling Merly sa pakiusap ni Lyra. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas, sa tagal ng panahon, handa na rin ang dalaga na ayusin ang buhay nito. Anak na ang turing niya dito. Kaya naman walang pagsidla ng saya ang kanyang puso. Sa wakas nakinig na sa payo niya si Lyra. Kinabukasan, ibinalita ni Aling Merly ang sinabi ng anak niya. Pumayag na raw kasi ang boss nito na mag-transfer si Lyra ng school na pagmamay-ari nito. Pinagre-report na rin siya as soon as possible. Nag-asikaso na rin si Lyra. Sinimulan niya ng humakbang patungo sa panibagong buhay at yun ay sinimulan niya sa pagpapasa ng resignation letter sa public school na pinapasukan niya. Nang maayos niya yon, isinunod niya naman ang pag-aayos ng gamit upang pagpapahanda sa pagdipat bahay. Lahat ng iyon, ginawa niya sa tulong ni Aling Merly at ng pamilya nito. Makalipas ang 1 linggo, handa ka na ba sa first day of school mo as private teacher? Nakangiting tanong ni Aling Merly. Sinadya niya talagang dalhan ng pagkain si Lyra na maaga upang ipabaon dito sa unang araw nito sa klase. Kinakabahan ho ako, Aling Merly. Tignan niyo naman ho, lakas ng tibok ng puso ko. Napatawa naman ang matandang ginang. Bakit ba kasi kinakabahan ka? Ilang taon ka ng guro. Sanay ka na dyan. Alam ko naman ho yun, pero syempre, iba pa rin po to. Private school na po itong tuturuan ko. Nakangiting tinapik ni Aling Merly ang balikat ni Lyra. Kaya mo yan. Ano ka ba? Ikaw pa ba? Basic lang yan pagtuturo sa'yo. Sana magustuhan ako na magiging estudyante ko. Sana mabilis ko makuha ang loob nila. Kaya yan? Ikaw pa ba? O tayo na. Naghihintay na ang anak ko sa sasakyan. Ihahatid ka namin doon dahil naroon daw ang boss niya ngayon sa school na papasukan mo. Naroon daw kasi siya tuwing Lunes. Sumasama sa flag ceremony. Kasama ang principal at iba pang faculty teachers. Sige po, tara na po.
Nang makasakay ng sasakyan sina Lyra at Aling Merly, umalis na rin sila at diretso na sa school na pinasukan ni Lyra. Habang nasa biyahe nga, kinakausap siya ni Aling Merly at ng anak nito upang kahit paano'y malibang ito at mawala ang kabang nararamdaman nito. Makalipas ang halos kalahating oras, narating nila ang nasabing paaralan. Bago umalis sina Aling Merly, mahigpit na yakap ang nagsilbing pang-good luck niya kay Lyra. Nang makaalis na siya, sinamahan naman si Lyra ng kanyang anak sa principal's office dahil naroon ang boss nito. Just be casual, okay? Mabait naman si Mr. Villanueva. Wala kang dapat alalahanin sa kanya. Wala kang dapat ikakaba, okay? Sambit ng anak ni Aling Merly. Salamat. Bago pumasok ng principal's office, kumatok muna si Lyra. Nang makapasok sila, agad siyang pinakilala ng anak ni Aling Merly sa big boss at sa principal. Pagpasok nila, hindi napigilan ni Lyra ang sarili. Naiikot ang mata sa buong silid. Namangha siya. Maayos ang pagkakaayos ng silid. May modernong mesa, mga filing cabinet sa gilid, at isang malaking bintana sa likuran ng upuan ng principal. Sa loob, naroon ang isang babaeng nasa mid-50s. Ang principal na may hawak-hawak na folder na tiyak ni Lyra na application form niya. At isang lalaki nakasuot ng dark suit na tahimik lang na nakaupo sa gilid. Hindi man ito nagpapakilala, ang presensya niya ay ramdam ni Lyra. Tumahimik naman ang lalaking nasa tabi niya. Maya-maya, tumikim si Anton. Ito ang anak ni Aling Merly. Saka maayos na ngumiti. Ma'am Perla, Mr. Villanueva, good morning po. Gusto ko po ipakilala sa inyo si Miss Lyra Cruz. Nilingon niya si Lyra na bahagyan na kayo ko, pero magalang pa rin ang tindig. Siya po yung nag-apply last week. Public school teacher for almost 5 years. Galing siya sa district natin sa bayan. Magaling po yan, promise. Bahagyang tumango si Principal Perla habang binubuklat ang folder sa kanyang harapan. Ah, ikaw pala si Miss Cruz. Yes, Anton. Spoke highly of you. Have a seat. Tahimik namang nakamasid si Dominic. Hindi siya agad nagsalita pero na magtama ang tingin nila ni Lyra. Hindi may paliwanag ng guro kung bakit tila may iba siyang naramdaman dito. May parte sa kanya na para bang nakaramdam siya ng spark ng matignan niya ang mga mata nito. Nagpasalamat si Lyra at dahan-dahang naupo sa harap ng desk ni Ma'am Perla. Inayos niya ang blouse at pinilit pakalmahin ang sarili. Ramdam niyang kahit hindi nagsasalita si Mr. Dominic Villanueva, parang sinusuri naman ito ang buong pagkatao niya. Miss Cruz, panimula ni Principal Perla habang sinusulya pa ng application folder. May nakita ako dito na nagturo ka ng English sa grade 4 at grade 6. Opo ma'am, sa public school po ako galing, kaya karaniwan pong multi-grade level ang tinuturuan ko. Impressive. Sabat ni Dominic sa malamig ngunit malinaw na tono. Napatingin si Lyra dito. At bahagyang nanlaki ang mata niya sa gulat. Maiksing ngunit buo ang sinabi nito. Tila hindi sanay makapag-usap ng mahaba. Ngunit dama ang bigat ng bawat salitang binibitiwan nito. Matagal ka na sa teaching. 5 years, right? Tumango si Lyra bilang tugon. Passion ko po talaga ang pagtuturo. Malapit po sa puso ko ang mga bata. Nagpalitan ng tingin sina Principal Perla at Dominic. Maya-maya, tumango si Ma'am Perla. Well, based on your background and recommendation, we'd be glad to have you here if you're willing to start as early as next week. Next week po? Akala ko po first day ko po to. Tanong ni Lyra na hindi makapaniwala. Well, this interview served as your orientation. Pinapunta ka namin dito para personal na makilala. Ganito talaga ang rules namin sa new teachers. Para sa akin naman, no need to worry. You're okay for me. But the final say will always come from the director. Sabay-sabay silang napatingin kay Dominic. Tahimik itong tumayo mula sa kinauupuan. Tinungo ang bintana at saglit na tumingin sa labas. Pagharap niya pabalik, mahinahon nitong nagsalita. Welcome to Villanueva Academy, Miss Cruz. Gawin mo lang ang trabaho mo at magiging maayos tayo. Napangiti si Lyra at bahagyang tumango. Maraming salamat po, sir. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang init na tumama sa puso niya nang marinig ang boses nitong muli. Nang umalis na si Dominic, palabas sa opisina, naiwan si Lyra na bahagyang nakatulala habang sinusundan ang tingin ng likod nito.
Hindi niya maipaliwanag, pero tila may kung anong bahagi ng kanyang dibdib ang biglang kumabog. Miss Cruz? Tawag ni Ma'am Perla, dahilan upang maputol ang pagkakatitig niya sa pintuan. Opo ma'am, pasensya na po. Ngumiti si Ma'am Perla. Don't worry, ganyan talaga yun. Hindi lang ikaw ang unang napatulala sa boss natin. Pero don't be intimidated. Tahimik lang yan si Mr. Villanueva pero mabuti siyang tao. Hindi lang siya gaano nagsasalita. Unless it's needed. Tumango si Lyra. Opo, napansin ko nga po. Tumayo si Ma'am Perla at inabot sa kanya ang folder. Sa Monday, bumalik ka na para sa orientation at room assignment. Bibigyan ka na rin namin ng class schedule mo. Maraming salamat po Ma'am Perla. Hindi ko po kayo bibiguin. Seryoso ang tono ni Lyra at may ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa principal. Sigurado ako dyan. Sabik na sa bagong guro ang mga bata. At hindi na rin ako makapaghintay na makita kung paano mo madadala ang klase. Pagkatapos ng maikling briefing, lumabas si Lyra sa principal's office. Hinintay siya ni Anton sa may corridor. Nakasandal ito sa pader habang nagse-cellphone. Oh, kumusta? Tinanggap ka ba? Tanong nito habang nag-a-adjust ng sling bag. Parang panaginip lang. Parang ang bilis ng pangyayari. Welcome to the team, Ma'am Lyra. Ani Anton sabay taas ng kamay para sa isang high five. Matapos ang batian ng dalawa, dumiretso na sa trabaho si Anton. Si Lyra naman umuwi na ng apartment at agad ipinamalita kay Aling Merly ang magandang balita. Makalipas ang isang linggo, maaga pa lang, naroroon na si Lyra sa gate ng Villanueva Academy. May dala siyang notebook, planner at isang simple tote bag. Good morning po. Bati ng gwardya kay Lyra. Binati niya rin to pabalik bago siya pumasok sa loob ng nasabing eskwelahan. Nang makapasok siya sa loob ng campus, bumungad sa kanya maganda eksena ng malinis na pasilyo. Napangiti si Lyra. Ramdam niyang simoy ng bagong simula sa kanyang buhay. Isang oras na advance si Lyra kaya nang sumapit ang pasado 8:00, umakyat na rin siya sa room assignment na binigay sa kanya. Grade 4 students ang na-assign sa kanya, kaya pagpasok niya sa silid, napansin niya agad ang mga pader na pinalilibutan ng mga educational posters, alphabet, world map, at iba pang babasahin. You can do this, Lyra. Kaya mo to. Aniya sa sarili, habang inaayos niya ang desk. Inayos din niya ang kanyang mga gamit. Nang tumunghay siya, napangiti siya, sa nakitang nakasulat sa whiteboard. Nilagyan kasi ito ng welcome, Miss Lyra. Kaya hindi niya naiwasang mapangiti. Makalipas ng ilang sandaling pagtitig, tumunog naman ang phone niya. Nag-text si Ma'am Perla, ang sabi nito, Welcome po, Miss Lyra. Huwag po kayo mahiyang lumapit sa amin kapag may kailangan kayo o kapag may problema. Napangiti siya at agad itong nareplyan. Unti-unti, isa-isang nagsidatingan ng mga grade 4 pupils na siyang mga bagong estudyante ni Lyra. Nang dumami ang nasa loob ng silid kung nasan si Lyra, binilang niya ang mga bata at kinumpara niya ito sa bilang ng listahan na hawak niya. Iilan lamang ang kulang. Ilang minuto bago magsimula ang pagtuturo, binisita siya ni Ma'am Perla. Okay ka lang ba dito, Lyra? Tanong ng principal. Tumango naman si Lyra bilang tugon. Mabait naman yung mga batang yan. Kaya tiyak ko mabilis mong makakapalagayan ng loob. O paano, may iwan na kita. Ikaw nang bahala sa mga bata. Opo, salamat po. Paalis na sana si Ma'am Perla nang maalala niyang may nakalimutan siyang sabihin kaya muli siyang bumalik. Oo nga pala, Lyra, nasa opisina niya si Mr. Villanueva. Monday kasi ngayon. May mga instances na bigla-bigla na lang siyang pumapasok sa mga classroom para mag-observe. Since first day mo, expect mo na baka bumisita siya sa room mo. Ipakita mo ang best mo para hindi siya ma-disappoint. Good luck. Matapos magpaalala, umalis na ng tuluyan ng principal. Nagsimula na rin si Lyra sa pagtuturo. At gaya ng typical na first day of classes, sinimulan niyang kilalanin ang lahat ng estudyante. Lahat ng mga ito, pinag-introduce yourself niya. Makalipas ang isang oras, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dominic ng tahimik. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ito. Isang masipag, tutok sa trabaho at sigurista kung maituturing si Mr. Villanueva.
Tuwing Monday, nasa school siya upang alamin ang nangyayari sa paaralang pag-aari niya. Marami ang nahuhumaling kay Dominic. Paano ba naman? Gwapo, moreno, at matangkad. Matalino din at ubod pa ng yaman. Kaya hindi maitatanggi na mabilis ma-attract sa kanya ang mga babae. Mr. Villanueva, good morning po. Napatingin ang lalaki. Tahimik niyang tinugon sa malumanay ngunit sensitibong tono si Lyra. Good morning, Miss Cruz. Don't mind me. I'm just observing. Nakaramdam ng hiya si Lyra pero nilabanan niya ito upang makapagturo ng maayos. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Nagbasa siya ng isang maikling kwento sa English at tinuro niya at inintindi ito ng klase. Sa tulong niya. Nasiyahan naman si Dominic dahil mabilis na nakuha ng bago niyang guro ang loob ng mga estudyanteng tinuturuan niya. Tuwang-tuwa rin siya sa pagiging aktibo ng mga ito. Iba't ibang estilo ng pagtuturo ang ginawa ni Lyra. First day pa lamang niya, pero nagpakitang gilas na siya. Kaya't na matapos ang klase, pinatawag siya ni Dominic sa opisina nito. Nang matapos ang klase ni Lyra, pinalinis niya ang classroom. Habang nag-aayos siya, isa sa mga kapwa niya guro ang nagpatawag sa kanya. Ang sabi nito, pinatatawag daw siya ni Dominic kaya sinabihan niya ang mga estudyante na matapos maglinis pwede nang magsiuwian. Nagmadali na si Lyra patungo sa opisina ni Dominic at pagpasok niya agad itong nagsalita. Miss Cruz, good job on your first day. Keep it up. Natuwa si Lyra. Masaya siyang nagustuhan ni Dominic ang pagtuturo niya. Bahagya siyang napangiti at bahagyang yumuko bilang paggalang. Maraming salamat po, sir. Gagawin ko po lahat para hindi kayo mabigo. Tumangulang si Dominic habang pinananatili ang malamig na tindig. Ngunit ang mga mata niya bumabakas ng hindi may tatangging paghangang nararamdaman sa bagong gurong nasa harapan niya. Hindi man siya magsalita na mahaba. Palagi mang may bigat ang tinig at tono niya. Parang sinasalat nito ang bawat sagot ni Lyra. Sinisiyasat ang kabuuan, hindi bilang guro kundi bilang tao. Upo ka muna. Utos nito habang tinuturo ang silya sa harap ng kanyang desk. Tahimik na naupo si Lyra. Iniipit ang mga daliri sa handungan habang nakatingin sa mga paperweight at folders sa mesa. Hindi niya mawari kung bakit parang mas kabado siya ngayong wala ng estudyante kaysa kanina sa loob ng classroom. Do you like it here so far? Opo, sir. Napaka-warm po ng pagtanggap nila. At saka, iba po ang environment dito. Mas maayos, mas disiplinado, mas payapa. Good. That's how it should be. Naupo na rin si Dominic. Tumagilid dito ng bahagya. Nakasandal sa kanyang leather chair habang nakatingin kay Lyra. You were a public school teacher before. Ba't ka nag-resign doon? Natigilan si Lyra. Napaisip siya kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Ngunit para kay Dominic, isang bagay ang gusto niyang malaman. At tila, hindi uubra sa lalaki ang pagsisinungaling. O kahit pag-iwas niya, kaya inamin niya dito ang totoo niyang dahilan. Matagal ko pong pinangarap maging guro. Pero may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang labanan. Naikwento niya ang tungkol sa kanyang sundalong nobyo na nawala more than 5 years ago. At nagpatuloy siya. Alam po ng pamilya niya yung nangyari pero hindi po nabanggit sa akin. Ngayon ko lang din po nalaman. Kaya hanggang ngayon, sinusubukan ko pa rin umusad. And that's how I did it. Lumipat ako ng lugar. Panibagong buhay, panibagong trabaho, panibagong simula. Nanatiling tahimik si Dominic. Hindi na siya nagtanong pa. Dahil kita niya sa mga mata ni Lyra na pabagsak na ang mga luha nito. Sa halip, tinapik niya na lang ang mesa at mahinahong nagsalita. It takes a lot of strength to start over. Starting over is always the hardest. Nagkatinginan sila. Muli, may kung anong bagay sa mata ni Dominic na tila gusto siyang unawain. Hindi ito ang typical na employer to employee stare. Tila mas malalim. May kung anong koneksyon sa kanilang dalawa na kapwa nila hindi may paliwanag. Sana po, hindi ako mahirapan sa expectations niyo. Bago pa man po ako dito sa eskwelahan niyo. Hindi naman po ako bago sa propesyon na to. Bahagyang umiti si Dominic. Isang bihirang eksena.
dahil bilang sa daliri kung ilang beses siyang nakitang umiti. I don't expect perfection, Miss Cruz. I only expect honesty and passion. Tumango si Lyra. At bago pa siya makapagsalita, biglang kumatok sa pinto ang isa sa mga staff na nagtatrabaho sa nasabing private school. Sir, kailangan niyo na po lumabas. May nakaschedule kayong parents meeting sa conference room. Tumayo si Dominic at sandaling nilingon si Lyra. We'll talk again soon. Apo sir, salamat po ulit. Nang lumabas na si Dominic sa opisina, napahawak si Lyra sa dibdib. Ano ba naman? Nakaramdam siya ng biglang pagbilis ng tibok ng puso. Bagay na hindi niya matandaan kung kailan niya ba huling naramdaman. Hindi to pwede. Pangalawang beses pa lang kami nagkikita. Hindi ako pwedeng ma-attach sa mysterious personality niya. Hindi pwede, Lyra. Hindi ka pwedeng mahulog sa kanya. Umayos ka. Ani niya sa sarili. Lumipas ang mga araw. Mabilis na nakapag-adjust si Lyra sa bagong environment na kinaroroonan niya. Hindi gaya na nasa public school siya. Nakikihalubilo na siya sa iba kahit pa paano. Kahit pa mabilis maubos ang kanyang social battery. Lumalabas-labas na rin siya kasama ang mga katrabaho at hindi niya maipagkakaila na nawawala ang lungkot niya kapag kasama ang mga ito. Hindi nagtagal, naghilom ang sugat sa puso ni Lyra. Palagi na siyang umingiti at labis yung kinatutuwa ni Aling Merly. Masaya siyang kahit papaano malaki ang naging partisipasyon niya sa pagbabago ng buhay ni Lyra. Makalipas ang 3 buwan, abala si Lyra sa paglalagay ng mga test papers sa folder habang unti-unti nang nauubos ang tao sa faculty room. Karamihan ng mga guro ay nakauwi na. Mahina ang background hum ng aircon at ang tunog ng stapler sa kamay niya ay bumabasag ng katahimikan. Makalipas ang ilang sandali. Narinig niya ang bahagyang pagbukas ng pinto. Nang sulyapan niya kung sino ang pumasok, si Dominic ang bumungad sa kanya. Wala itong suot na coat at tanging white shirt lang. Na tila uniform ng faculty mula sa school ang suot niya. Miss Cruz. Good afternoon po, sir. Magalang niyang tugon. I noticed that you're still here. Late ka na ba talaga umuwi o talagang workaholic ka lang? Napangiti si Lyra. May tinatapos lang po. Mas gusto po kasing umuwi na tapos na ang lahat ng gawain kaysa dalhin pa to sa bahay. Tumango si Dominic at tahimik na umupo mula sa kabilang upuan. Ganyan din ako dati. Pag-upo ni Dominic, biglang binalot ng katahimikan ng silid. Para bang sa simpleng pag-upo nito, nagbago ang atmosfera ng silid. Anyways, I overheard sa isa sa mga co-teachers mo na maraming bata natutuwa sa teaching style mo. Mahusay ka raw magturo. Napangiti si Lyra sa tinura ni Dominic. Bata pa lang po kasi ako, pangarap ko na maging teacher. Kaya nasa puso ko po talaga yung pagtuturo. That's nice. You build your dream and now you are building your student's dream. You are using your capabilities to build every child's world. That's admirable. Matapos sabihin niya ni Dominic, tinignan niya si Lyra. Ikaw po, sir. What's your story behind your success po? Life problems? Mabilis na sagot ni Dominic. Malaki ang partisipasyon ng mga pinagdaanan ko sa kung ano narating ko. Tumahimik si Lyra. Ramdam niya ang bigat ng tinura nito, na para may tinatago sa ilalim ng kanyang kontroladong anyo. Nagbago ang tema ng usapan. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Alam niyo po, marami din po akong pinagdaanan. Halos sumuko na ako pero tignan niyo po, nakabangon ako. At dahil po sa inyo yon. Kaya malaki po ang utang na loob ko sa inyo dahil tinanggap niyo ako dito. Tumango si Dominic at pagkatapos tumayo na. Naramdaman naman ni Lyra ang biglang pag-iiba ng mood nito na tila ba ayaw ng boss niya ang ganong usapan. Humakbang na patungo sa pinto si Dominic. Sinulya pa niya si Lyra bago magsalita. Miss Cruz, next week, may outreach program tayo sa isang barangay school. I want you to join the team. Outreach po? Yes. I want you to be there, not just as a teacher, but as someone who understands both sides, the public and private. You might be the bridge these schools need. Saglit siyang natigilan. Sige po, sasama po ako. Hindi na nagsalita pa si Dominic. Tumalikod na siya at lumabas ng pinto. Ngunit sa likod ng kanyang paglalakad, hindi nakita ni Lyra ang bahagyang pagngiti sa labi ng lalaking, dati tila yelo, at bato na parang walang pakiramdam.
Makalipas ang isang linggo. Mainit at tirik ang araw, pero presko ang hangin sa paligid ng maliit na paaralang nasa gilid ng bundok. Tahimik na probinsya at ang mga batang nakaabang sa labas ng gate may dalang pininturahang karton na may nakasulat na Welcome, Villanueva Academy. Nasa harapan ng van si Lyra, suot ang school shirt na may logo ng Villanueva Academy. Bitbit niya ang karton kung saan may lamang school supplies. Maging si Dominic at ang iba pang volunteer teachers nakasuot din ng ganon. Pinagtulungan nila ang mga gamit na ipasok sa loob ng nasabing eskwelahan. Good morning, kids! Masiglang bati ni Lyra nang pagbuksan sila ng gate. Mabilis na sumalubong ang mga estudyanteng nasa elementary level. Masaya nilang tinanggap ang mga bisita. Samantala, sa loob ng paaralan, may maliit na stage na may nakasabit na malaking tarpaulin na may mensaheng edukasyon ay pagyamanin, pag-aaral ay pagbutihin, handog ng Villanueva Academy. Habang abala si Lyra sa pag-aayos ng mga giveaways at activity materials, napako ang tingin ni Dominic sa kanya. Hindi nito maiwasang mapangiti ng palihim habang iniisip na lumalabas ang likas na pagkamaalalahan ni Lyra habang kinakausap ang mga bata. Natutuwa rin siya sa pagiging maasikaso nito at maalaga. Pinunasan pa nito ang pawis ng isang batang lumapit dito. Sir Dominic. Pagtawag ni Ma'am Perla habang lumalapit sa direktor. Mukhang malapit talaga si Lyra sa mga bata, ano? Napakadali niyang basahin at ramdam na ramdam mo sa kanyang pagiging mabuting tao niya. Napangiti ang binata. You're right. We are lucky to have her. Kaya nga po hindi lang mabait. Maganda pa. Ang swerte siguro na magiging boyfriend niya, no? Ano ho? Nilingon ni Dominic si Ma'am Perla. Tila nabingi siya sa sinabi nito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tinawag ni Lyra si Dominic. Sir Dominic, halina po kayo dito. Picture muna tayo kasama mga bata. Nilingon ni Dominic si Ma'am Perla. Niyaya niya itong ngunit tumanggi ito sa kadahilanang may aasikasuhin pa. Nagtungo na si Dominic sa pwesto ni Lyra. Nakipag-picture taking sila sa mga bata at sa ilang mga guro na nasabing eskwelahan. Nang matapos ang picture taking, may batang lumapit kay Dominic. Natatandaan niyang ito rin ang batang pinunasan ng pawis ni Lyra kanina. Sir, turo po ba kayo dun sa mayamang school? Tanong na isang batang paslit kay Dominic. Hindi ako nagtuturo, boss niya ako. Ngumiti si Dominic ng bahagya at tinuro pa si Lyra. Wow! Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Tapos si Ma'am Lyra, teacher po. Oo, siya ang isa sa pinakamagaling naming guro. Nang marinig ni Lyra yon, namula siya. Sir naman. Totoo naman? Kalmadong sagot ni Dominic. Mag-boyfriend-girlfriend po kayo? Sabay namang naubo si Lyra at Dominic nang marinig yon. Ikaw talagang bata ka? Wala ka pa nga sa wastong edad para sa mga ganong katanungan. Huwag mo na uulitin yun, ha? Ani Lyra, tsaka ginulo ang buhok ng batang lalaking nagtanong. Napatawa naman si Dominic nang humingi ito ng tawad. Nagpatuloy ang outreach program na kanilang ginagawa. Sa maghapon, umikot ang kanilang oras sa pakikihalubilo sa mga bata ng nasabing paaralan. At sa maghapon na yon, hindi may tatanggi na kuhang-kuhan ni Lyra ang kiliti ng seryosong boss nila. Dahil tuwang-tuwa itong pinapanood siya mula sa malayo habang nakikipag-bonding siya sa mga batang gustong-gusto siya. Lumalim ang araw, lumipas sa mga oras. Dumako na ang grupo ni Dominic sa huling parte ng kanilang programa. Naghandog siya ng munting storytelling para sa mga bata. Habang nagkakaroon ng storytelling activity si Lyra, si Dominic ay tahimik na nanonood mula sa lilim ng puno sa hindi kalayuan. May hawak siya isang boteng tubig. Ilang beses na siyang pinuri sa husay ng team niya. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na satisfaction at alam niyang si Lyra ang dahilan nun. Nang matapos ang buong activity, nagligpit na sila. Nang maglapit si Lyra at Dominic, hindi na siya nahiyang kausapin to. Sir, salamat po sa tiwala ha.
Masaya po ako naging bahagi ng araw na to. Salamat po at sinama niyo ako dito. Ikaw ang dahilan kung ba't ka napasama sa outreach na to. Nagpakita ka ng dedikasyon at determinasyon sa trabaho mo. Kaya deserve mong mapabilang sa team ko. Congratulations. Tomorrow night, just like the old tradition, we're having a dinner sa bahay ko. Sana makapunta ka. Sige po sir, salamat po sa pag-imbita. Matapos ang kanilang usapan, sumakay na rin sila sa kanilang service van. Dahil pagod sa maghapong ganap, nagkanya-kanyang uwi na ang mga guro. Ngunit si Dominic, dumiretso pa sa school dahil naroon ang kotse niya. Dahil likas kay Lyra mag-volunteer, nag-insist siyang samahan ng boss nila sa pag-iisip na baka may pag-uutos pa ito. Pumayag din naman si Dominic na samahan siya nito. At bilang pasasalamat, niyaya niya ito mag-dinner sa paborito niyang restaurant. Makalipas ng 2 oras, Thank you for accompanying me. Wala naman sir. Maraming salamat po sa pa-dinner. Wala nga naman. Napahinto sa pagsasalita si Dominic dahil biglang nagring ang cellphone ni Lyra. Agad naman itong tinignan ng guro. Si Aling Merly nagtatanong na naman siguro to kung nakauwi na ako. Napahilot ng kanyang sintido si Dominic dahil sa tinura ni Lyra. Close talaga kayo ng nanay ni Anton, ano? Nakakatuwa yung ganyan. Hindi lang border ang turing niya sa'yo, kundi pamilya na rin. Nag-aaral pala ako ng college. Sa kanya na kami umuupa. Alam niya ang kwento ng buhay ko. Siya ang tumayong magulang ko magmula nang maulila ako. Alam niya ang lahat sa akin. At sa ulado na ako nun. Napakaswerte talaga ni Anton sa nanay niya. Kahit naman siya mabait din. Dun siguro naman na yun. Baka nga po. Tumikim si Dominic. Tumingin sa wristwatch niya bago magsalita. It's getting late. May scheduled meeting ako bukas. Kaya hindi ako makakapunta sa school. So I guess I just see you tomorrow night? See you po tomorrow night, Sir Dominic. Hindi na nagsalita pa si Dominic. Tumango na lamang siya bilang tugon. Tsaka tumalikod at naglakad patungo sa kotse niya. Nang mawala ang amo sa paningin niya, isinarado na ni Lyra ang pinto. At halos magtatatalon siya sa kilig habang iniisip ang mga moment nila ni Dominic. Halos mapatili siya sa tuwa. Kinabukasan, natuloy ang dinner sa bahay ni na Dominic. Hindi sila gaanong nakapagsama ni Lyra o nagkaroon man lang ng oras na silang dalawa lang. Kaya naman medyo malungkot siya, pero kahit ganon, bumawi naman ang tadhana. Nang siya na lang ang natira, hinatid siyang muli pa uwi ni Dominic sa apartment niya. Mula ng gabing yun, tila ba nag-ibang ihip ng hangin sa pagitan ni Lyra at ni Dominic. Maging ang mga faculty teachers sa kanyang eskwelahan, napansin din ang biglaang pagbabago niya. Paano ba naman? Kung dati tuwing Lunes na makikita sa Villanueva Academy at tuwing umaga lang, mula na magkalapit sila ni Lyra, nagpupunta na si Dominic tuwing hapon. Nakikita rin siyang kasabay si Lyra kapag umaalis ng nasabing school. Makalipas ang 1 buwan. Kahit malakas ang ulan, pumasok pa rin si Lyra dahil may exam no araw na yon ang mga estudyante niya. Ngunit sa kasamaang palad, nagdeklara pala ng government ng suspension ng klase at nabalitaan niya ito nang nasa academy na. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, na-stranded sa school si Lyra. Mabilis na tumaas ang tubig kaya't inabot siya na hapon doon. Walang tubig, walang pagkain. Lobat din ang cellphone niya. Hindi nakapag-charge dahil walang power supply sa buong school. Nang malaman to ni Dominic mula kay Anton na posibleng nasa school si Lyra kaya hindi ito makontak, sinuong niya ang mataas na tubig sa daan patungo sa eskwelahan. Hindi niya alintana ang mataas na tubig, mapuntahan lang si Lyra. Nasaan kaya siya? Gayong lubog na sa tubig ang ilang silid. Inisa-isa ni Dominic ang bawat classroom, ngunit wala roon si Lyra. Nag-isip siya ng matagal na lugar kung saan posible nitong puntahan, kaya naisip niya ang conference room sa may stage. Agad niya itong tinumbok at pinuntahan. Makalipas ang ilang minuto, Lyra! Sigaw ni Dominic. Nang marinig ni Lyra ang boses ng lalaki, agad siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Tumakbo siya patungo sa pinanggalingan ng boses at nang makita niya si Dominic, napayakap siya dito. Okay ka lang? Bungad nito, matapos kumalas si Lyra mula sa pagkakayakap sa kanya. Okay lang. Nagugutom pero kaya pa naman magtiis hanggang sa humupa ang baha sa daan. Mataas pa yung tubig eh.
Tinignan ni Lyra si Dominic mula ulo hanggang paa at hindi niya maiwasang makonsensya dahil sa nakikita. Ba't mo pa ako pinuntahan dito? Basang-basa tuloy ng ulan. Okay lang. At least may kasama ka dito, di ba? Tsaka dinalan kita ng pagkain para sa'yo. Iniabot ni Dominic ang plastic na hawak. Ibinalot niya dito ang pagkaing dala para kay Lyra. Dahil gutom na, pumuesto na ang dalaga. Niyayin niya pa si Dominic pero tumanggi ito. Sure ka hindi ka kakain? Ubusin ko to, sige ka. Okay lang, kain ka lang. Ni Dominic sabay ngiti. Nagsimula nang kumain si Lyra. At sa dami ng pagkaing dinala ni Dominic, halos hindi niya na ito maubos, kaya tinabi niya na lang. Nga pala, ano bang pumasok sa isip mo? At pumunta ka talaga dito? Saad ni Lyra kalaunan. Hindi ba dapat ako magtanong yan? Anong pumasok sa isip mo? Pumasok ka pa kahit alam mo sobrang lakas na ng ulan. Waterproof ka ba? Imitas kasi yung mga bata ngayon. Paano kung hindi nag-cancela? Di walang gagabay sa mga estudyante ko. Grabe talaga ang dedikasyon mo sa trabaho, no? Ang swerte ng mga bata sa'yo dahil naging teacher ka nila. Ang swerte ko rin naman dahil tinanggap mo akong guro dito. Dahil kung hindi ko sila makikilala. Ngumiti si Dominic. Nagkatinginan sila ng mata sa mata, pero agad na nag-iwas si Lyra. Alam mo, Sir Dominic, ganito rin si Ellie na nagsisimula pa lang kami sa relasyon namin. Handa siyang lumangoy para lang mapuntahan ako. Lahat handa niya gawin para sa akin. Sinuway niya nga yung mga magulang niya para suportahan ang pag-aaral ko. Kaya ako naging guro dahil sa kanya. Huminga ng malalim si Dominic. Sumandal siya bago magsalita. Ginawa ko rin yan nun sa dating nobya ko. Pinag-aaral ko siya, binigay ko lahat. Luho, alahas, pera at kung ano-ano pa. Kulang na nga lang, ibigay kong buhay ko. Pero ano sinukli niya? Niloko niya ako at pinagpalit sa iba. Dahil sa kanya nagbago ako. Umiwas ako sa lahat. Binaling ko ang atensyon ko sa trabaho para lang makalimot hanggang sa hindi ko na malayang nakamove on na pala ako. Nagising na lang ako na hindi ko na siya mahal. Seryoso ang sinabi ni Dominic pero biglang tumawa si Lyra. Kaya nagtaka ang lalaki. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Wala lang. Proud lang ako na nakawala ka sa ganong relasyon. Na hindi ka naman naging masaya. Hayaan mo. Darating din yung babaeng papahalagahan ka. Mamahalin ka. Hindi dahil sa kaya mo ibigay, kundi dahil sa mismong pagkatao mo. Darating din yun. Hintayin mo. Nahinto sa pagsasalita si Lyra. Bigla na lamang kasi siyang sinunggaban ng halik ni Dominic. Nagulat siya kaya naitulak niya ito. Ngunit agad niya namang binawi ang labi nito. Hinila niya ang lalaki at doon naganap ang hindi inaasahan. Hindi alintana ni Lyra at Dominic ang lamig ng simoy ng hangin. Nadulot ng malakas na ulan dahil sa init ng katawan na pinagsasaluhan nila. Bawat indayog ni Lyra sa ibabaw ng direktor ng eskwelahan, ang siyang nagtatanggal ng lamig na dumadampi sa kanikan nilang balat. Matapos ang nangyari, hindi man sila nakitaan ng pagsisisi. Ang malamig na damdaming matagal na himlay sa puso ng bawat isa sa kanila. Muling nabuhay dahil sa isang gabing pinagsaluhan nila. Binigyan nila ng pagkakataon na umibig ang bawat isa. Mabilis na naging takbo ng relasyon ni Dominic at Lyra. Naging opisyal na magkarelasyon ang dalawa at agad itong ipinamalita. Tuwang-tuwa naman si Aling Merly. Dahil nakahanap na rin ng bagong pag-ibig, si Lyra. Sa wakas hindi na ito mag-iisa sa buhay. Hindi na pinatagal pa ni Dominic ang panahon. Hindi niya nais na pakawalan si Lyra kaya naman nag-propose siya agad at pinakasalan nito. Makalipas lamang ang ilang buwan, maswerteng nagbunga agad ang pagmamahalan nila. Tignan mo nga naman, no? Parang kailan na nag-apply lang ako sa eskwelahan mo. Tapos ngayon, buntis na ako agad. Ang bilis talaga ng panahon. Natatawang saad ni Lyra. Hindi ko naman kasi inakala na magugustuhan kita. Dinadaan-daanan na kita nun. Hay, hindi mo talaga mapapredict ang mangyayari sa future, no? Kung sino pa yung hindi mo iniisip na magiging sayo, yun pa ang ibibigay na makakatuluyan mo. Magpasalamat na lang tayo. Sa kabila ng pinagdaanan natin sa buhay, pinagtagpo pa rin tayo. Two broken hearts became one after they fell in love with each other. Same beat, same person. Ngumiti si Dominic at tinalikan ng noo ni Lyra bago muling magpatuloy sa pagsasalita. Mahal na mahal kita, Lyra. Mahal na mahal.
Kaya walang sino man na makakapaghiwalay sa atin dalawa. At sa mga magiging anak pa natin, ipaparanas ko sa iyo ang magkaroon ng isang malaking pamilya. Malaki ang pinagbago ng buhay ni Lyra at Dominic mula nang maging mag-asawa sila. Inulan ng blessing ang kanilang pagsasama. Pinagpatuloy ni Lyra ang pagtuturo. Hinasa rin niya ang kanyang sarili kaya na mag-resign si Ma'am Perla, siya na ang pumalit bilang principal ng Villanueva Academy. Mas lalo namang naging maunlad ang nasabing paaralan sa pamumuno niya. Samantala, makalipas ng 2 taon, mula nang makapanganak si Lyra sa panganay niyang anak, nabalitaan ni Dominic na namayapa na ang dating kasintahan dahil sa atake sa puso. Nakiramay si Dominic at ang kanyang pamilya. Nakipaglibing din sila at sa huli, pinatawad niya ito sa nagawa nitong kasalanan. Natupad ang mga pangarap ni Lyra na magkaroon ng buong pamilya. Pangarap na binuo niya noon kasama si Ellie. Pero tinupad naman ng iba, pero kahit ganon, bit-bit pa rin ni Lyra ang masasayang alaala na iniwan ni Ellie sa kanya. Palagi pa rin itong bit-bit ni Lyra. Kapag may pagkakataon, dinadalaw pa rin ito ni Lyra sa sementeryo, kasama pa niya ang bago niyang pamilya. Naikwento rin ni Lyra sa kanyang mga anak ang tungkol sa kabutihan ni Ellie para sa kanya noon. Bagay na hindi naman pinagsilosa ni Dominic. Dahil malawak ang pag-intindi at pagmamahal ni Dominic sa asawa. Wala nang mahihiling pa ang dalawa. Binigay sa kanila ng tadhana ang pagmamahal at pag-ibig at kapayapaang kanilang pinangarap. The End.